Chủ tịch Miss World đùng đùng bỏ về giữa sự kiện, khiến bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung phải lật đật chạy theo. Nghi vấn nổ ra từ đoạn video được khán giả lan truyền, cho rằng bà Julia Morley đã rời khỏi ghế ngồi ngay khi chứng kiến Lương Thùy Linh bị ngã trên sàn diễn. Một số người nghĩ rằng Chủ tịch Miss World thể hiện sự lo lắng cho sự an toàn của thí sinh khi diễn trên sàn trơn trượt vì mưa. Ở phía khác, lại suy đoán rằng bà Julia Morley vừa chán nản vừa mệt mỏi khi phải chờ đợi vì sự kiện đã bị trì hoãn đến gần 2 tiếng so với kế hoạch. Chủ tịch Miss World đùng đùng bỏ về giữa sự kiện, khiến bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung phải lật đật chạy theo. Nghi vấn nổ ra từ đoạn atin pong napanood itong trending na video ng CEO ng Miss World na si Julia Morley dito sa kailang top model event nitong mga nakarang araw. Dahil usap-usapan po ito mga kapolitika sa Vietnam, itong eksena ni Julia Morley na dito sa pagka-slide ng Miss World Vietnam 2019 sa kanilang top model challenge. So dito mga kapolitika sa video is nakita nyo po itong si Julia Morley na napatayo siya. So ang sabi ng mga netizen is akala daw nila na tutulungan yung na-slide na Miss World Vietnam 2019 dito sa kanyang pagrampa, although hindi naman siya delegate, pero isa sa mga opening number dito sa kailang top model nitong nakarang araw. So ang spekulasyon ng mga netizen is yung tutulungan niya yung na-slide na si Miss World Vietnam, pero ang nangyari pala mga kapolitika is nainip na sa kakahintay itong si Julia Morley matapos na 2 hours siya doon nakaupo para mag-start yung kailang top model challenge dahil nga malakas daw yung ulan at in fact yung ibang mga umattend doon sa kanilang event ay nakapayong pa mga kapolitika. So sana yung mga susunod na beauty pageant kung dito man i-held sa Vietnam, kasi mahilig nga sila sa outdoor activities or outdoor events at gabi pa nila ginagawa mga kapolitika, sana is magkaroon sila ng plan B or second option just in case bad weather, kasi undoubtedly is meron naman yan silang mga weather forecaster. So dapat is ma-preempt nila kung ano yung weather sa oras na yon or sa time na yon, kasi kawawa naman yung iba naghihintay ng kanilang live katulad nung sinabi natin nitong nakarang araw matapos yung kailang top model is mga midnight na nag-start. So knowing na si Julia Morley ay hindi lang tumatanda kundi matanda na talaga itong CEO ng Miss World. So madali siyang mapuyat, madali siyang mapagod mga kapolitika. So kasalanan rin yun ng mga organizer itong dito sa Vietnam kung bakit ganun ang naging reaksyon ni Julia Morley. At isa pa is parang wala din namang choice itong si Julia kung hindi hintayin, at kinakailangan niya kasing makita mga kapolitika yung mga candidate, kasi siya naman talaga ang pumipili ng maging winner dito sa kanyang beauty pageant competition. Okay, so dapat is alalahanin rin na itong si Julia is matanda na, at baka aside doon sa kanyang paghihintay dito sa show up ng mga candidate ay nainis rin siya doon sa naganap na na-slide itong Miss World Vietnam. Okay, parang kasing yun, di ba, parang disaster kumbaga, na matagal na nga siya naghintay and then ngayon may na-slide pa na candidate. So siguro is ayaw niya yung mga nangyayari. But the show must go on, at kahit ganun pa man na sobrang delayed yung kanilang pag-start ng kanilang event that time is natapos din naman successfully. Okay, so again mga kapolitika, yun po ang mga usap-usapan. Trending po ito dito sa Vietnam, itong nangyari na pagtayo bigla ni Julia Morley, at kitang-kita nyo naman na inaalalayan na itong si Julia kasi mahina na yung kanyang mga tuhod dahil nga matanda na siya. At dito naman po tayo mga kapolitika, kasi nga ngayon is day 12 at pinupush ngayon ng ating mga pageant fans at pageant supporters ang pagboto dito kay Asia Rose Simpson. At base po dito sa kailang latest na update is nasa pampitong pwesto pa rin po itong ating candidate na si Asia Rose Simpson dito sa kailang pabotohan mga kapolitika sa One Zone app. At dito kasi is yung yung top 40, di ba? Bawat continent doon is merong top 1. Kung sino yung top 1 dito sa Asia sa pabotohan ay yun yung makakapasok doon sa top 40. Okay? Pero kung sino yung overall, yung second round nila, kung sino yung overall doon na top 1 is yun ang makakapasok sa top 6. So medyo magulo ito kasi napakaraming botohan at napakaraming pera talaga ang ibubuhos dito para lang sa kanilang paranking mga kapolitika.
At masasabi rin po natin na mabigat ang maging laban ni Asia Rose Simpson kasi yung top 1 sa overall na mga pabotohan is mula sa Asia, which is itong si Cook Island. Number 2 si Myanmar, number 3 si Cambodia, number 4 si Kazakhstan at number 5 si Mongolia. So si Cook Island yung automatically na pasok dito sa sa Asia kasi siya yung number 1 overall mga kapolitika at number 1 rin po siya sa Asia. So mahirap kasi nasa 20 plus points yung kay Cook Islands. So dito naman sa Americas and Caribbean, number 1 si Belize, number 2 si Mexico, French Guyana, Guyana at Haiti. At sa Africa naman po, number 1 si Eritrea, number 2 si Botswana, Malawi, Sierra Leone at South Sudan. Sa Europe, yung number 1 nila is si Bulgaria, Gibraltar, France, Northern Ireland at Italy. So isa lang dito sa top 1 mga kapolitika, each continent ang papasok doon sa top 40. So kung ma-maintain ni Cook Island ang kanyang top 1 spot dito sa Asia until September 4 ay automatically makakapasok siya sa top 40. So mahirap ito mga kapolitika kasi nasa Asia ang may pinakamaraming boto at ibinagsak na boto dito sa kanilang one zone up. So mahirap ang laban ni Asia Rose Simpson. Every vote counts. Keep voting your favorite national ambassador and help her move one step closer to the Miss World crown. The 4 continental People's Choice winners, 1 from each region, will secure direct entry into the top 40 quarterfinals. Round 1 closes at 10 p.m. September 4, 2026. Vote now on the official Miss World voting platform, missworld.onevoting.com. The leaderboard can change at any moment. Who will be the leading next? Number 1 dito is si Belize, Eritrea, Bulgaria, Cook Island, the first People's Choice leaderboard. So sila yung 4 mga kapolitika na papasok dito sa top 40. Kasi sila yung mga nangunguna each continent. The first leaderboard for the Miss World 2026 People's Choice Award round 1 here. Belize, Eritrea, Bulgaria, and the Cook Island currently lead their respective continental groups, but with voting still open, everything can change. So yun nga, dahil hindi naman basta-basta na mahal rin kasi yung boto nila mga kapolitika, nasa $600 or $500 yung 6,500 votes. So in order para mahabol yung number 1 natin dito sa Asia na nasa 20k plus, is parang gagastos ka mga kapolitika ng almost 100,000. So there must be something or someone na mag-sponsor like the LGU or yung hometown, or magtulong-tulungan tayo kasi meron namang free votes. Imposible kung meron tayong 1 million na pageant supporters at users, may mga email tayo mga kapolitika, kung 1 million yun ay magboto isa-isa, diba? Napakalaking ambag dito kay Asia Rose Simpson. So game plan na lang at strategy ang kinakailangan dito para sa kay Asia Rose Simpson. At so far mga kapolitika, yun po ang ating latest na update dito sa Miss World 2026. At ito nga usap-usapan yun at viral na tila ba nainip na itong si Julia Morley sa kakahintay at nadulas pa yung isang Miss World 2019 na isang Vietnamese. Ano po ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika? Dapat ba magkaroon ng plan B rin itong organization just in case magkaroon ng bad weather para naman hindi maghintay ang lahat? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.